Very interesting topic naman tayo mga tol. Ito mula kay Random Pinas mga tol. Mga hindi maipaliwanag na misteryo. Ito gustong-gusto ko yung mga ganitong topic mga tol eh. So out muna tayo ulit sa usapang politika at usapang West Philippine Sea. Sa lahat ng mga mahilig din sa mga ganitong klaseng video, samahan ninyo ako, bigyan natin to ng opinion, reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Random Pinas. No, nakalagay po ang link sa ibaba. Ayan, suportahan natin siya. Subscribe tayo sa kanyang YouTube channel. Napakahusay nitong taong to sa paggawa ng mga ganitong klaseng content mga tol. Tayo naman, magbibigay tayo ng reaction and commentary at pag-usapan natin itong mga ganitong mga bagay. Alright, so bago natin to simulan, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. May ilang supernatural mysteries pa Aba, talagang magkalikod yung mukha nila. rin na nag-i-exist. At sa mga nagdaang taon, ang mga skeptics at mga scientists sinubukang bigyan ng paliwanag ang ilan sa mga ito. Ang misteryo ng spontaneous human combustion at ang batong gumagalaw sa Death Valley na bigyan na ng logical scientific explanations. Ngunit hindi lahat ng misteryo nag-i-exist na bigyan na ng paliwanag. Balikan natin ang ilang unsolved supernatural mysteries na sa totoo lang nakakapagbigay sa atin ng kaunting takot. Ayan, ito yung mga unsolved mysteries na magpapatunay na talagang dito sa mundo mga tol, meron talagang mga supernatural. Ito, disclaimer lang mga tol, linawin ko lang, hindi ako naniniwala sa multo o yung tinatawag na pag yumao ka, yung kaluluwa mo magpapagala-gala kasi yun yung paniniwala ng maraming multo. Pero naniniwala ako mga tol sa mga supernatural being mga tol. Kasi kahit nung unang panahon pa lang, ang Panginoong Jesus mismo nagpapalayas yan ng mga masasamang espiritu na sumasanib. Diba? So unang panahon pa lang yun. So tuloy natin. Yan yung mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya eh. May isang misteryosong bahay sa kanto ng Fountain Drive at Morris Street sa Southwest Atlanta. Kilala ito bilang Bleeding House ng Georgia. Inupahan ito ng mag-asawang si Minnie at Winston Williams sa loob ng higit pa sa 2 dekada. Hindi naman nakaranas ng kahit anong supernatural na bagay ang mag-asawa sa tahanang ito hanggang noong gabi ng September 8, 1987. Uy! Year of birth ko. Tatapos lamang maligo ni Minnie na 77 years old na ng mga panahong yon nang nakita niyang may mga patak ng dugo sa lapag. Naalarma siya kaya't ginising niya ang kanyang asawa na si William na 79 years old naman ng mga panahong iyon. Parehas walang sugat ang mag-asawa ng gabing iyon, ngunit ang mga blood spots ay may sukat na singliit ng dime hanggang sa singlaki ng isang silver dollar. Ang dugo ay nakita sa lapag, sa mababang parte ng pader, sa buong bahay, sa halos lahat ng kwarto. Nakita rin ito sa mga hindi inaasahang lugar kagaya ng sa ilalim ng toaster, sa TV, at sa mga lugar na mararating lamang kung ito'y gagapangin. Madaling sabihin na maaaring galing ito sa isang hayop, ngunit walang alagang hayop ang mag-asawa at wala rin senyalis ng rodent infestation. Hindi naman kaagad na alarma ang mga pulis sa insidente dahil nakita nilang may dialysis machine si William na maaaring pinagmulan ng mga dugong ito. Gayunpaman ayaw tanggapin ni William na siya ang dahilan na nagkalat na dugo sa bahay. Nagulat ang lahat na nagkaroon ng blood test sa blood spots na ito. Ang dugo ay hindi galing sa isang hayop kundi sa tao. At ayon sa test, blood type O ang dugo. Misteryo ito dahil ang mag-asawa ay parehas type A ang dugo. Walang nakitang bakas ng pag-aaway sa bahay at wala rin bakas ng krimen. Naging kilala at kumalat ang istorya ng Bleeding House na naging dahilan sa pagdagsa ng mga bisita sa bahay ng mag-asawa. May theory na nagsasabing maaaring may isang taong sugatan ang pumasok sa bahay ng mag-asawa. Pwede. Maaaring isang magnanakaw. Pwede. Maaaring hindi ito narinig ng mag-asawa dahil sa katandaan. Marami nagsususpetsa na hoax lamang ang lahat ng ito. Hindi daw maganda ang relasyon ng mag-asawa sa kanilang mga anak, kaya't maaaring ginawa lang daw nila ito para makakuha ng atensyon sa kanilang mga anak. O maaaring ginawa rin daw ito ng kanilang mga anak para sa pera. Isang reporter na nag-interview sa mag-asawa at sinabi ni Minnie
na maaaring kalawang lamang ito na nahaluan ng tubig. Ngunit napatunayang hindi yan totoo sa mga testing na ginawa ng mga pulis. Blood type o nga eh. Hanggang sa ngayon ay unsolved pa rin ang kaso ng Bleeding House at wala nang report pang muli ng pagsulpot ng dugo sa property. So ito yung mga pagkakataon na pwede mo naman talaga siyang bigyan ng paliwanag, 'di ba? Pero napakaraming paliwanag ang pwede. Hindi mo nga lang talaga matutukoy kung ano yung pinakasanhi. Pero mo sa ilalim ng tawag dito ng toaster o ng coffee machine ba 'yon? Meron pati doon, 'di ba? Tapos sa ilalim ng mga sofa, pipilitin sumiksik doon? O pwede, 'di ba? Akala niya pwede siya makapagtago doon. Pero kumalat kasi yung dugo sa buong bahay, mga tol. At blood type O, pareho silang type A. So malabo silang magkaroon din ng type O, 'di ba? Maraming sagot, pero yun nga lang, may iwan talaga misteryo kung saan galing yun. Sa sandaling marinig mo ito, hindi na ito mawawala. Naririnig lamang ito sa loob ng bahay sa gabi. Habang tumatagal ay lumalakas ito na siya nagtutulak sa ilang tao na kitili ng sarili nilang buhay. Tinatawag itong The Hum. 1970s nang magsimulang kumalat ang report na ang ilang tao ay nakakarinig ng isang nakakainis na humuhuni at pumipintig na low frequency sound. Maaring narinig mo na ang tinatawag na Bristol Hum dahil dito madalas iniuugnay ang report na ito. Ngayon ko lang narinig to. Pero hindi ito katangi-tangi sa lugar na ito dahil may mga reports na naririnig ito sa ibang parte ng mundo. Hindi makatulog ang mga nakakarinig ng The Hum at tinutulak ang mga biktima sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kilala rin ng The Hum na nagdudulot ng pagsusuka, sakit ng ulo, pagkahilo, pagdurugo ng ilong at depresyon. Noong una ay nakalang ang mga biktima ay nakakaranas lamang ng tinatawag na tinnitus. Ito ay ang perception na may naririnig kang tunog habang walang present na external sound. Pero sa ilang ulit na pagtest ay nalamang normal ang pandinig ng mga biktima at walang anumang bakas ng tinnitus. Isa pang misteryo dito ay kahit marami ang nakakarinig nito ay hindi ito ma-pick up ng iba't ibang sound detection devices. Pinaniniwalaan ding isa sa 3 suicide cases sa United Kingdom ay dahil sa walang tigil na hum na ito na siya nagdudulot ng pagkabaliw ng isang tao. Hindi rin mapapatunayan yan, 'di ba? Kasi yung nakarinig yung mismong biktima hindi rin na maikikwento kung anong sanhi o anong dahilan ng pagpapatiwakal niya, 'di ba? Karamihan ng researchers na nag-investigate sa The Hum ay kumpiyansang totoo ang phenomenon at hindi ito resulta ng isang mass hysteria. Higit 40 years na ang lumipas, hindi pa rin alam kung saan nagmumula ang The Hum. Parang yung isang kaso, itong bagong balita lang, no? Yung 2 bata nasawi dahil pinagtataga sila ng sarili nilang tatay. Yung bunso, 5 taong gulang, nakaligtas kasi nagtago daw sa loob ng aparador. Tapos yung nanay na umaawat, tinaga din siya. Nahuli lang yung suspect kasi dinala niya yung asawa niya sa ospital, siya mismo nagdala. Tapos hindi daw lasing at hindi rin daw positibo sa droga. Ang kwento ng asawa, natutulog daw sila madaling araw, nagising na lang daw sila kasi bumangon yung asawa niya. Tas kumuha ng itak, tas pinag-iitak yung mga anak niya, pati siya nadamay din. Mga tol, yung mga gano'ng mga bagay, biglang papasok sa isip mo, siguro sinapian tong lalaking to, tapos ang tingin niya sa mga anak niya, mga monster, lahat pinagtataga niya. Alam mo yun? Kasi posibleng mangyari yung mga tol na wag naman sana sa pamilya natin o sa pamilya mo. Kaya mas maganda talaga kung wala ka mga ganong bagay sa bahay mo para wala ka mahahawakan. Pero nakakatakot yung mga ganong mga bagay, di ba? Parang biglang may bumubulong sa'yo, kung may magkakaroon ka ng hallucination, ng tingin mo sa paligid mo, mga tiyanak, mga halimaw. Hindi mo alam, mga totoong tao pala yun. Grabe yun. Umaga ng February 1855 sa Essex Estuary, south ng Devon, England, ikinagulat ng mga locals ang kanilang nakita. Nakaranas ang UK ng isa sa pinakamalamig na winter ng mga panahong iyon. Sa buong magdamag at sa ilang araw na nakalipas, ay tiniis ng mga lokal ang matinding snowfall. Pero hindi ito ang sumupresa at nakabahala sa kanila. Ito ay kung ano ang nangyari sa snow sa buong magdamag.
may kakaibang footprints ang naiwan sa snow at ang report ay ang lawak ng lugar kung saan nakita mga footprints ay sa pagitan ng 40 to 100 miles. Ang footprints ay may habang 4 inches at 5 inches ang lapad at 8 hanggang 16 inches ang pagitan ng mga prints. Pero sa halip na parang kabayo ang footprints na may 4 na paa, ay lumalabas na isang bipedal animal o animal na may 2 paa lamang ang gumawa ng mga prints na ito. Ang reports ng mga prints ay nagmula sa 30 iba't ibang lokasyon at ang kakaiba dito ay ang ilang lokasyon ng prints ay makikita sa bubong ng bahay, sa mga nagyelong ilog, matataas na pader at ilang drainage pipes. Alam niyo yun, yung parang kalahati ng katawan niya kabayo, kambing, tas kalahati tao, parang gano'n. Kasi parang paa daw ng kabayo, 'di ba? Pero 2 lang imbis na 4. Hindi rin pangkaraniwan na ang prints ay lumubog sa kapal ng snow at umabot ito sa lupa na para bang tinataka ng kalupaan. Hindi nagtagal at ang lugar ay nabalot ng takot. Pinaniniwalaan kasi ng mga locals na ang footprints ay bakas ng isang demonyo. Kaya naman pinangalanan nitong Devil's Footprints. Hawig kasi ito ng pinaniniwalaang paa ng isang demonyo. Naniniwala ang ilan na naglilibot-libot ang demonyo sa gabi para maghanap ng mga makasalanan. Marami naging speculation sa pinanggalingan ng Devil's Footprints. Ilang investigator nagsabing isa lamang itong hoax, habang ang isang author na si Geoffrey Household ang nagsabing resulta ito ng isang experimental balloon na hindi sinasadyang nakalipad. May nakasabit daw na kadena sa balloon at ito ang dahilan ng mga prints. Gayunpaman, katakatakang hindi ito sumabit sa mga puno o kung saan man. Isinikreto raw. Hindi pa rin kasi kung mahihila ng balon yun, hindi dapat print, 'di ba? Dapat yun makikita mo yung bakas ng pagkakahila niya. Ano yung kada bagsak naman gumaganon, saktong-sakto. Malabo din sa balon yun. Ang balloon experiment dahil nakasira ito ng ilang property. Isa pang theory ang inilabas ng isang reverend na maaring kangaroo raw ang may gawa nito na maaring nakawala mula sa isang zoo. Hindi rin pareho Ngunit kalaunan ay inamin ng reverend na gawa-gawa lang niya ang istorya para hindi isipin ng kanyang mga tagasunod na may isang demonyong gumagala sa kanilang lugar. Kaunti lamang ang direct evidence tungkol sa Devil's Footprint. Karamihan sa documentations ay nanggaling sa papers na pagmamay-ari ng isang local reverend noong 1850s. Aminado naman ng mga skeptics na kahit ang ilang prints ay mabibigyan ng paliwanag ng mga hayop na kagaya ng donkeys at ponies, ang ilang prints ay hindi. Katakataka namang noong 2009 sa North Devon, isang babaeng nag-report na nakakita siya ng parehas sa prints sa isang garden na siyang nagbukas muli ng usaping ito. Dahil dito, patuloy pa rin ang usapin sa misteryo ng Devil's Footprints. Ano nga kaya yun, no? Anong nangyari sa SS Uran Medan na ibig sabihin ay Man from Medan? Isa sa pinakamisteryosong pangyayari sa isang paglalayag. Nagsimula ang lahat noong February 1948 nang makatanggap ang ilang barko malapit sa Indonesia ng ilang distress call mula sa isang Dutch fighter, ang SSS Uran Medan. Ang kakilakilabot na mensahe ay ang lahat ng officers, pati ng kapitan, ay patay na sa chart room at bridge ng barko at posibleng patay na ang lahat ng crew. Sinundan ito ng hindi ma-decipher na Morse code at ang huling mensahe ay I died. At wala nang ibang natanggap pa mula sa barko. Isang rescue party ang pinadala para hanapin ang barko. Ilang oras na nakalipas, nakita ng unang rescue vessel ang SS Urang Medan. Nagsisigaw sila sa direksyon ng barko ngunit wala silang natatanggap na sagot mula dito. Gumamit ng mga hand at whistle signals ngunit walang sagot mula sa barko. Isang boarding party ang pinadala sa barko at nakakatakot ang kanilang nakita. Ang lahat ng crew at officers patay na. Nakabukas ang kanilang mga mata at nakatingin sa araw. Nakaunat ang mga braso at kita ang takot sa kanilang mga muka. Kahit ang aso ng barko ay patay at tila may inaangilan ito. Nakaramdam ng lamig ang mga rescuers kahit pa ang temperatura ay 110 degrees Fahrenheit. Pinagdesisyon ng hilahin ng barko pabalik sa port. Pero bago pa man ito magawa ay nagkaroon ng sunog sa cargo ng barko kaya't wala nagawa ang mga rescuer
kundi iwanan na ito. Mhm. Dahilan para hindi ito maimbestigahan ng mabuti. Hindi nagtagal, sumabog ito at lumubog. Sa ngayon ay misteryo pa rin ang nangyari sa SS Orang Medan at sa mga crew nito. May mga nagsasabing mga pirata ang pumatay sa mga crew at sumabotahe sa barko. Ang iba naman ay nagsasabing delikadong mga kemikal ang daladala ng cargo ship gaya ng potassium cyanide at nitroglycerine na pares mapanganib kung mahahaluan ng tubig dagat. At syempre, hindi mawawala na may UFO daw na umatake sa mga crew bago namatay ang mga ito. Ang kawalan ng ebidensya ng natural na dahilan ng pagkamatay, ang reaksyon ng kanilang mga muka, ang mga reports na nakaturo daw ang mga ito sa isang unknown na kalaban ang nagsasuggest na maaaring supernatural ang pangyayaring ito. Pero ano nga kaya nangyari sa SS Orang Medan? Sigurado nga nakakaalam ay nasa ilalim na ng karagatan. Wala na makakasagot eh. Diba? Mananatiling misteryo siya. February 2013, isang 21-year-old student ng Vancouver, Canada ang nakitang patay sa loob ng water tank sa rooftop ng Cecil Hotel sa Los Angeles. Tapos diyan makukuha yung pang-shower mo, yung sa gripo, panghuhugas mo ng mga pinggan, kutsara, ilang buwan o ilang linggo nang nandiyan dyan, no? Deads na pala sa loob ng water tank. Ay, nako. Sinabi sa investigation na aksidente siyang nalunod at walang ebidensya ng drugs at alcohol sa kanyang autopsy. Tapos ang istorya. Gayunpaman, tila may kakaibang pangyayari dito na higit pa sa sinasabi ng police reports. Una ay ang creepy surveillance tape kung saan nakitang may kakaibang ikinikilo si Elisa. Para siyang merong tinataguan, para siyang merong nakikita tas tinataguan niya. Sa hotel elevator, ilang sandali bago pa man siya napunta sa rooftop at namatay. Ito ang ilan sa nakunan ng surveillance camera ng elevator. Konting babala, medyo nakakabahala ang footage na ito. Yan, una sumakay muna siya ng elevator. Tapos may sinisilip siya, parang meron siyang tinataguan, no? Tapos mamaya-maya gumaganyan na siya. Una'y pumasok si Elisa sa elevator at tila pinagpipindot ang lahat ng buttons nito. Tapos ay para may inaantay siyang mangyari. At sa hindi malaman dahilan ng elevator doors, hindi sumasara. Tapos ay tumingin-tingin siya sa paligid at para may inaantay, tila may tinataguan kung sino man o anuman. Nagsimula ang kakaibang paggalaw ng kanyang mga kamay at para may kinakausap ito. Sabay lumakad palayo. Sa puntong iyon din ay biglang sumara ang pinto ng elevator at biglang gumana muli ito. Tapos ay hindi may paliwanag na nagkaroon. Kasi umakyat na siya sa rooftop. Siya ng access sa nakalock at may alarmang rooftop. Pumanik sa 10 feet na water tank at doon sinasabing nalunod. Magandang banggitin na ang butas ng water tank ay 16 inches lamang. Inabot ng 2 linggo bago madiskubre ang kanyang katawan matapos magreklamo ang ibang guest ng hotel tungkol sa lasa at kulay ng tubig. Ew! Sa nakita sa surveillance tape, maraming naghinalang drugs ang dahilan ng ikinikilos ni Elisa. Pero gaya ng sinabi ko kanina, walang nakitang drugs sa kanyang autopsy. Kaya't ano kayang nangyari kay Elisa Ham? Bakit kakaiba ang kanyang ikinikilos na para bang hinahabol siya ng isang nilalang na hindi natin nakikita? At papaanong napunta at namatay sa loob ng water tank sa rooftop? Si Elisa Lam. Sa tingin ko'y walang makakapagsabi ng tunay na nangyari sa kanya. Pero siguradong isa ito sa pinaka nakakakilabot na misteryo na aking nakita. Yan yung misteryo na magpahanggang ngayon walang makapagpaliwanag. Sang-ayon ka ba? Wag ka. So ito yung mga misteryo, mga tol. Ilan lamang to. Actually napakarami pa, no, ng mga misteryo dito sa ating daigdig. Yung ilan lang to. Pero 'di ba, kahit ikaw mismo mapapatanong ka, oo nga no, paano nangyari 'yun, 'di ba? Anyway, ganun talaga, napakaraming mystery dito sa ating mundo eh. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.